24 na aplikante na lamang ang nakaraos sa ikatlong pagsusulit. Sa wakas, isa-isa na rin silang nakalabas sa Trick Tower at nakalanghap ng sariwang hangin matapos makulong ng ilang araw. Sa inyong lahat na nakalabas ng Trick Tower, binabati ko kayo. Ngayon, ang pang-apat at ang panghuling pagsusulit ng Hunter exams na lamang ang natitira. 2 na lang. Ang susunod na exams ay magaganap sa islang nakikita nyo doon, ang Zevil Island. Ano kaya yun? Bago tayo magtungo sa Zevil Island, kailangan yung bumunot ng numero. Huh? Para saan bunutan daw? Bakit? Para saan pa? May number na kami, di ba? Para malaman kung sino ang tatargetin nyo, ang kahon na nakikita nyo ay naglalaman ng 24 na card. Sa bawat card, may makikitang numerong nakasulat. Mga numerong yon ng bawat isa sa inyo. Bubunot kayo ng card ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagdating nyo sa ibaba ng tore. Lumapit na ang unang nakatapos. Sino yun? Uy! Sino mo na nakatapos? Okay, ako na susunod. Sa wakas, ako naman ngayon. Uy, Kiliwa, tanong lang. Ano? May sinabi siya tungkol sa mga magiging target. Ibig sabihin ba nun kailangan na maglaban-laban tayo? Oo, malamang ganun nga. Hindi ko pa naiintindihan kung para saan to. Pero dapat may style dyan sa pagbunot eh. Huli ka! Lahat kayo may card na, tama? Ngayon, maaari nyo nang tanggalin ang seal na nakalakip sa mga card nyo. Ang nakikita nyong numero ang inyong target. Target daw? Wala, tago ko na yung numero ko. Kanina, ni-record ng kahon na to kung aling numero ang nabunot ninyo. Kaya hindi kayo pwedeng makipagpalitan ng numero ng target sa iba. Basta't natatandaan nyo na ang numero ng target ninyo, pwede nyo nang itapon ng card kung gusto nyo. Ang dapat ninyong gawin ay nakawin ang ID number ng target ninyo. Yun lang ba? Hindi naman pala natin kailangang patayin. Nasa inyo na kung papaano nyo kukunin ang ID ng target ninyo. Ibig sabihin kung kinakailangan, pwede nyo rin itong kunin mula sa bangkay nila. Para sa akin, mukhang yun nga ang pinaka-epektibong paraan. Pwede rin hingin ng maayos. Tumigil ka na! Hunter ka ba o duwag? Makinig ng mabuti. Kapag nakuha ninyo ang ID number ng target na nabunot ninyo, 3 points ang katumbas nun para sa inyo. Kapag naitago ninyo ang sarili ninyong ID number, 3 points din yon. Ang ibang mga ID number na hindi kasama doon, 1 point lang. Kakailanganin nyo ng kabuuang 6 points para makaabante sa sunod at huling pagsusulit ng exams. At dapat makalikom ng mga ID number na may kabuuang halaga na 6 points sa loob ng panahon na ibinigay habang kayo ay nasa Zevil Island. Yon ang mga kondisyon na kailangan nyong tuparin para makapasa sa Phase 4 ng Hunter exam.
Malugod ko kayong tinatanggap dito ngayon, kayong mga nakapasa sa Phase 3 ng Hunter exam. Ako nga pala magiging guide ninyo habang kayo nandito. Kumusta kayo lahat? Ako si Kara. Huwag kayong maiinip ha. Aabutin lang naman ang biyahe natin sa Zevel Island ng mga 2 oras. At alam niyo ba, lahat kayong 24 na aplikante dito ay agad naming tatanggapin sa Hunter exam sa susunod na taon kung gusto niyo ulit subukan. Ang galing, hindi ba? Kaya kung bumagsak man kayo ngayon, huwag kayong malulungkot. Pwede niyo naman uling subukan sa susunod na taon. Ang seryoso naman ng mga ito. Dito pa lang, ramdam mong nagsimula na ang laban. Oo nga. Tinanggal na lang lahat ang mga ID numbers nila. At pinagtatatago para hindi sila makilala. Ang dadaya. Sa 2 oras na biyahe papunta sa Zevil's Island, malaya kayong gawin ng anumang gusto ninyo. Sige, iiwan ko muna kayo. Mag-enjoy lang kayo dito sa barko. Hmm? Halimbawa lang ha. Ipagpalagi na natin ikaw ang target ko. Hindi kita pagbibigyan porket magkakilala tayo. Dapat lang naman yon. Ganon din ang gagawin ko kung ikaw ang naging target ko. Walang kaibigan dito. Sabihin mo nga sa akin, ako ba ang target mo? Sabi mo halimbawa lang, di ba? Aha, oo nga. Sabi ko nga yun eh. Yun lang yun. Huwag kang praning dyan. Hindi naman ikaw ang target ko. Natakot ka na. Yun naman pala eh. Halimbawa lang talaga yung kanina. Hindi ikaw ang target ko. Uy, Huh? musta naman? Kaninong nabunot mo? Ikaw, Kilua. Secret. Huwag ka mag-alala. Hindi number mo ang nabunot ko, kaya okay, Gon. Hindi din ikaw ang target ko, Kilua. Ano, sabay tayo magpakitaan ng number? Sige ba? Ready, go! Di ba si number 44C? Seryoso? Ang saklap niyan, humalas mo naman. Oo nga eh. Number 199? Sino naman yon? Hindi ko alam, akala ko nga alam mo eh. Hindi. Malamang kung sinong mahinang aplikante lang to kasi hindi ko napansin yung number niya eh. Pagkatapos magbunutan, sinubukan kong hanapin kung kanino to. Pero tinago na ng karamihan yung mga number nila. Ang duduwag lang, di ba? Oh. Gon, May sinabi ka ba? teka, excited ka ba o takot ka? Hindi ko masabi. Siguro, pareho. Kung harapang laban ng pag-uusapan, alam ko naman na wala akong kahit konting pag-asa sa kanya. Pero, kailangan ko lang naman nakawin ng ID number niya, kaya sa tingin ko, malaki din ang pag-asa ko kahit papano, di ba? Oo, Nararamdaman ko na magagawa kong kunin ng number niya. Kaya naman, lalo na akong kinakabahan. Hindi ako basta susuko. tama yan. O paano? Good luck na lang sa atin. Huwag kang mamamatay, Gon. Oo, ikaw din, Kilua. Kumusta? Nakapag-unat na ba kayo? Nandito na tayo sa Zevel Island. Ngayon, kung maaari lang na bumaba tayo sa barko, sa parehong pagkakasunod-sunod pa rin ang pagkakatapos ninyo sa Phase 3. Ay, ayan na naman. Pagkatapos bumaba ang nauna sa inyo, maghihintay tayo ng 2 minuto bago pwede bumaba ang susunod sa hanay. Ibig sabihin, matagal-tagal pa tayong maghihintay dito. Oo. Mananatili kayo sa islang ito ng 1 buong linggo. Sa loob ng panahong yon, ipunin niyo ang mga ID number na nagkakahalagang 6 points at saka kayo bumalik dito. Kung ganon, simulan na! Pwede nang bumaba ang aplikanteng unang nakatapos! Nakikita ko na. Binibigyan nila ng lamang ang mauuna. Oo,
magkakaroon sila ng mas maraming oras magtago at ng pagkakataong manmanan ng kilos ng target nila. Naka-2 minuto na. Pwede na bumaba ang susunod. Okay, oras na. Ang pangatlo naman. Okay, fight! Sunod na ang pang-7. Ang pang-11 naman. Ang pang-15. Ang pang-20 naman. Pwede na bumaba. 2 minuto na. Pwede na sumunod ang pang-21. Paano? Ingat. Alam ko na. Maganda kung iikutin ko muna ang buong isla. Naka-2 minuto na. Pwede na bumaba ang pang-22. Opo. Una na ako. Ingat ka! Kailangan ko na munang hanapin si Hisoka. Paano ko kaya nanakawin ang ID number ni Hisoka? Ang bait mo namang bata. Sige, ganyan na. Nagsisimula na mabuhay ang dugo ko. Hindi ko talaga pwedeng kunin sa isang laban. Wala akong mananalo sa kanya. Ibang aplikante. May isa pang sumusunod sa kanya. Target niyo yung nasa harap. Sumablay! Muntik mo na ako madali. Konting-konti na lang. Sorry na lang, pero hindi mo ako mananakawan ng ganong kadali. Hindi. Maaari. Anong... Tinamaan ka ng pana ako na may mabisang tranquilizer. Mga 1 linggo ka rin hindi makakagalaw. Pasensya na. Huwag ka mag-alala. Pwede kang gumapang dun sa batis para hindi ka mamatay. Sige, nakuha ko ng kailangan ko sa'yo. Paalam! Ang galing! Nagawa niyang itago ang presensya niya habang sinusundan niya ang target niya. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para umatake, pero nakutuban siya ng target niya at nailagan ng pana, kaya hindi siya nasugatan ng maluba. Pero sa kabila nun, napaghandaan niya pa rin yun at nilagyan niya ng gamot ang pana. Yun ang tunay na manunugis. Kung may pag-asa nga akong nakawin ang ID number ni Hisoka, ganun ang dapat kong gawin. Gugulatin ko siya. Una, dapat ko siyang malapitan nang hindi niya napapansin. Tapos hihintayin kong pagkakataon bago umaksyon. Ayos! Pero iba si Hisoka sa target na to. Siyempre gumagalaw siya. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataon. Dapat kong matsyempuhan ang pagdagit ng ID number niya habang nakatuon ang atensyon niya sa iba. Okay! Dapat kong mabasa ang ikikilos niya.
Nina! Parang may mali pa rin eh. Masyado madaling basahin ang kilos ng target na ganito. Hindi magiging ganito kadali ang kilos ni Hisoka. Tama. Mas mabilis nun si Hisoka at syempre susubukan din niyang umilag. Kapag hindi ako nakahuli ng ibon pagkatapos kong pag-aralan ng galaw nila, wala na akong pag-asa nakawin ng ID number ni Hisoka. Ang galing! Ang bilis nila! Mukhang imposibleng makahuli ako ng ibon sa una kong subok. Kanino ba kasi itong pang-asar na numerong to? Malapit nang lumubog ang araw. Siguro dapat pumirme ako sa isang lugar lang hanggang bukas ng umaga. Kainis! Hindi ko naisip na ganito pala kahirap ang kailangan kong gawin. Dumilim na, hindi ko na makita ng maayos. At mukhang natulog na rin yung mga ibon. O sige, bukas na lang uli. Ngayon, balik training na ako ulit! Ayaw talaga. Mukhang imposible pala talaga. Napakahirap namang gawin na manghuli ng ibon gamit ang pamingwit habang lumilipad sila. Hinuhuli ng mga ibon yung isda kapag tumatalon sila sa ibabaw ng tubig. Ayan na! Ganun nga. Tsetsempohan ko. Kung kailan alam ko magiging kilos ng target ko. Nakuha niya rin ang tamang paraan ng panunugis. Magaling din siya. Pero, yung dedikasyon mo rin na magiging sanhi ng pagbagsak mo. Sa wakas, naintindihan na rin ni Gon kung ano ang dapat niyang gawin para tugisin si Hisoka. Ngunit sa mga oras na yon, hindi alam ni Gon na may tumutugis din sa kanya.